appoint ng isa ka ombudsman or any judge, no, or any fiscal or any presidential appointee, choice ina sang isa ka president, no. So wala kita sang mahimo sina because that is the what we call presidential prerogative niya ina or presidential discretion niya ina kung sino ang iya nga pagpilion from among the 7 yata, no, 7 ka naka shortlist dito sa gangin pasar, no, gin submit sang JBC ang Judicial and Bar Council ko. Ining pito nga ini nag-agi man ini sa maid-id nga vetting. May ara sang mga interview, may ara sang examination among others. So amo man ang natabo sa akon sang nag-judge kita, Bumbubing. Pero sa imo nga lantaw, no, personally sa imo nga lantaw sa proseso man, kwalipikado kag wala question bala si Remulla para sa nasabing ka position, Judge? Unang-una, lawyer siya, no? Kag hindi niya na kinahanglan mag on the job training kay ara man siya sa naghalin sa Department of Justice. Balan mo ang Department of Justice prosecutorial power lang gyapon ang ila ginahimo dira, although ang aton nga Department of Justice ang mga private sector lang ang ila gina-cater dira. Although may ara man sang there are some nga below 27 salary grade 27 pwede prosecute sa mga fiscal, no, although ang ombudsman gid sina ang mag-prosecute sa ila, no. So ang ginahimo ni DOJ, Department of Justice Secretary Remulla dira sa DOJ, amo man gyapon ang paghahimuon dira sa ombudsman. So hindi niya nakinahanglan sang mag-apprenticeship or mag-adjust kay kung ano tong iya ginahimo dira sa DOJ, amo mangyapon ang paghimuon niya dira sa ombudsman. Ang the only difference is syempre ang mga official, government officials lang ang iya nga i-prosecute dira sa ombudsman. I see. Pero para mas maintindihan sang aton nga mga pumuluyo, sa imo nga ihibalo po, Judge, ano ang pinaka-proseso sa pagpili sa Judicial and Bar Council sa kasubong sining appointment po? Okay. So para sa ako, no, balaan ko nga ang go through ni secretary or ombudsman, no. Wala pa man sa ombudsman kay sa February pa yata, sa Friday pa siya. No, sa Friday pa siya ma-take sang oath niya. Ang aton nga incoming ombudsman, amo man tong ang proseso nga ginagyan ko, no, bago ako ma-appoint sang aton nga presidente bilang judge, no. So may ara ina sang psychological examination, may ara sang interview, pro sa ila panel of interview gid na iya kay kadamo sang mga justices or mga members ang judiciary, as ang Judicial and Bar Council nga maga-question sa iya, no. Tapos ipasulat ka pa sina, no. Submit ka pa sa mga mga decision. So grabe ka id gid na ang pagpili para ma-shortlist ka. Kay ang Judicial and Bar Council amo man na nagapili sang ilang i-submit nga pangalan at least 3 applicants dira sa Office of the President. Kag from among this shortlisted nga mga nominees, ang aton nga presidente ang magapili, no, sang iya nga choice. Oo, na-mentionar kag isa sa mga nangin nakita ko, ang gina-question is need niya supposed sa clearances because prior sini may mga ginatubang man siya nga kaso sa ombudsman. Sa lantaw mo, kung halimbawa may mga kaso siya sang nga natapos na or nabasura na, hindi na to siya mangin siling naton subject sang disqualification niya po, Judge? Pero nakakuha abi sa clearance, no, from the ombudsman. Like for example, atong kaso nga gin-file ni Senator Amy Marcos, di ba, gin-dismiss ato. Tapos nag-file sa motion for reconsideration. I think atong nga MR nga ato, wala na to gin-consider kay case and so far as the ombudsman is concerned, natapos na ato, no. Lantaw natin kung ano to ang pahabol nga motion for reconsideration has no bearing dito sa whether i-clear bala siya o hindi i-clear. So ginhatagaan sa sang clearance. I see. Oo, so subong ginapuno sang kontrobersiya, no, kag ang mga katawan karon do hindi full ang ilang trust and confidence sa appointment kay Remulla as the incoming ombudsman because ang controversy ka ginasiling conflict of interest given nga siya
kaalyado ni Pangulong Marcos. Ano ang lantaw mo man dira? Maging impartial ayan siya in all the investigation and decision sa mga i-file nga kaso sa ombudsman kung siya na ang magpupo? Siguro as of now hindi pa kita makahatag sang judgment no sang kung ano ang pagkahimuon niya dira sa ombudsman. So give him a chance no to prove himself. Okay. Lataw naton sa in the next weeks or months or years lataw naton kung selective bala ang iyang magiging mga akusado nga file niya sang kaso no, just like atong natabo man kay Ombudsman Martires, di ba? Dira sa ombudsman itong ginisla ni Ombudsman nga Remulla, di ba, damo man sa Claymore nga atong si Martires ko no, pro Duterte. Amo gani kay may mga batikos man nga si Ombudsman Martires daw ginababy niya ang mga government officials kay unang-una wala na gana ginapakita ang mga SALN, di ba? Naging strict siya. So, amo man nagyapon maskin sino siguro ang imo nga i-appoint dira, ibutang dira sa ombudsman may mga batikos gina. So, siguro let's give him the benefit of the doubt at tagaan nato sa sang tion para to prove himself. Oo, sa to prove his worth. Yes, oo. Pero para mas mahibaloan man sa katawhan, ano ang pinaka-function sang ombudsman? Kag sa aton sini nga hierarchy bala, ikapila siya nga amo ni siya ka gabanan kun lang tawon natin, Judge. Ang ombudsman isa ina ka daw tanod bayon dati ina no sang time ni Marcos Senior. So sila subong ang daw fiscal ina sa ko gani kag ina daw fiscal ina sila or daw prosecutor ina sila, pero ang ila gina-prosecute sina ang mga government officials sa plunder, sa anti-graft and corrupt practices, whereas ang mga fiscal iya nga sa DOJ, under sa DOJ, amon ang gina-prosecute na nila dire yung mga private persons like murder, parricide, theft, amon na. So amon ang pagka ang difference nila no. So ay kaya nga sini ko gani kay ina nga daw hindi na bala kinahanglan mag-OJT, mag on the job training si Remulla kay kung ano tong ginahimo niya diri sa DOJ, amo mangyapon ang paghahimuon niya sa ombudsman. So prosecution lang yapon ang iya magiging role dira sa ombudsman. The only difference is that ang mga government officials lang ang iya nga lagson sa ombudsman ngayon kag ang sa Sandigan Bayan ina dapat i-file ang kaso. Especially kung ang salary grades ang isa ka government official nga gin-charge sang isa ka case, salary grade 27 and above. Okay. Sa iya sini abi nga mga statement kahapon nga adlaw no, nadugangan pagid ang controversy because ginsabat niya dito ang question nga kung tagaan sang higayon ibuksan niya bala no ining kaso ni Vice President Sara Duterte and directly kinambal niya nga bubuklatin natin. No? So, nakahatag to. Pero sa imo nga lantaw sa to, okay lang to nga sabto niya or mas maayo kung tani nga wala niya anigin sabat nga lantawon or what's your comment about it, Judge? Ang akon nga masilina dira, kung may aragid man sang ebidensya, no? Kung may ara sang ebidensya against kay Sara Duterte sa aton nga Vice President, like for example atong confidential funds, no? Kay ang testimony dito sa Quadcom asa lang dito sila ni Secretary nga atong iya bala tong si Fajarda, ang confidential fund ginkadto na kay La Chica sa iyang sa iya nga mga ano tawag sa VIP security no, si La Chica kag amo man si Nolasco. So asa lang sa dito wala balagin tapos. So makita mama dito kung tuod gid man kay may ara pa sang paper trail So hindi lang kita makulbaan ang mga supporter ni VP Sara, hindi makulbaan kung wala gid man sang ebidensya. So kung ako man siguro pamangkoton dito, lantaon ko siguro let's cross the bridge when we get there. Kung may aragin man sang ebidensya leading to the conviction of VP Sara, ti ulat ta sa mahimo sina. Kay do kalain man kung halimbawa nga
butangan ka lang sa ebidensya, plantidan ka lang sa ebidensya. Like for example, what happened to Laila de Lima, di ba? Ginbutang-butangan na tapos acquitted siya. So daw amo na ang masakit. So kung amo nang himuon nila kay VP Sara, kung wala gid man sang ebidensya, like for example, ato mga ghost students ko no, dira sa DepEd. Pila to ka ghost students kaga damo-damo sa mga milyones no nga mga budget dira sa DepEd, dira lang sa ghost students. Amo na daw mas maayo gani kung kay siyempre may mga atong mga anti-Duterte, may ara na sila sang mindset nga sana gid man ni VP Sara. So I think it's high time for VP Sara para ipabalo niya no kag i-justify niya no kag i-explain niya ang side niya nga hindi gid to matuod. Okay no. Sakto gid so maging kaupon na karon sa mga dapat pamatud-an no ni incoming Ombudsman Remulla nga karapat dapat gid siya no sa posisyon no kung maging patas siya sa tanan nga investigation po. Oh yes, una-una gani qualified siya no. UP graduate ina sa College of Law. I think kung halimbawa nga tong si Mario Lopez, si Justice Mario Lopez or kung sino pa man dira nga itong mga nominees, maskin sino siguro ibutang mo dira, maskin siguro si Judge Balo ibutang mo dira sa ombudsman, damo sa magbati ko sina. So amo gina siya, so whether lang. Gani no sistema na sa aton sining gobyerno pero sa imo hindi wala na sang dapat maguhon pa ya sa proseso sa pagpili sang ombudsman kung atagan sang legal halimbawa ikaw mag-propose ka may mga changes ka dapat nga iduso po judge qualification daw sa akon daw maayo man ang ang vetting process ang pagpili kay unang-una na to man dirang mga mental health kung buang-buang ka bala or may ara ka sa mental problem no kag ang kag kung hindi ka lawyer syempre hindi ka gisina ma-consider no dira sa JBC pa lang kag ang mga members ng JBC Bumbubing mga maayo na sila no ang iban dira mga retired justices ang iban mga congressman ang iban mga lawyers man nga naga-work no as a private practicing lawyer. So hindi mo man ma-question no ang ilang choices nga gin-nominate nila kag gin-submit dito sa Office of the President. Okay. So para nga mas klaro sa aton nga katawhan no, ano ang imo gusto nga mensaheng ipalabot sa publiko angon sa sining issue nga dapat no panguyatan naton para nga magbalik no ang pagsalig no sa katawhan kag hindi madula no ang paglaom nga mangin maayo gyapon no ang may performance sang incoming ombudsman ta po judge. But may arak sa aton nga mga Katoliko, mga Kristiyano, may arak kita sang ginatawag nga virtue of hope. So kinahanglan mag-hope na lang kita no kag let's hope for the best. Tagaan naton sang tion sang tsansa si incoming ombudsman na Remulla para i-prove niya ang iyang worthy kung kalain ang iyang paghimo nga gina-file niya for example si VP Sara nga wala man sang ebidensya. So siyempre ako mismo mangakig. Kaya nga pato-patuan mo lang sang mga kaso ang isa ka tawo nga wala man sang ebidensya. Yun, oo. And of course, no, i-add ko na lang di kay i-grab man ang opportunity prior sini nangin magahod ang tinaga nga snap election. Pwede kami makapangayo sang opinion po ninyo, Judge, no, in legality. May ara bala sina sa aton sining konstitusyon or allowed bala na ng proposal ni Senator Alan Peter Cayetano? About ang snap election, let's go back no sang 1985 or 1986 no. Atong aton anay nga presidente Marcos Sr., di ba siya ang nagpatawag sang snap election. Kay tungod sa to damo na sa mga naga-claimor nga dapat hindi na siya mag-lead no sa aton maging presidente sa aton nga banwa no sa aton nga nasyon. Kag may pressure no from the international community, particularly ang aton nga ang United States of America no. Kay makita mo dito nag-corrode na daw baba na ang trust and confidence hindi lamang sa mga Filipino, especially pagkapatay ni Ninoy Aquino no. So pati ang mga international community daw nangakig na. So he was forced to declare a snap election because during that time
Bongbong sa 1973 yata nga constitution, authoritarian siya, ano? And he was allowed by the constitution to declare snap election sa mga vice president lang kag sa president kay sa vice president. So it was allowed. Pero ining sa 1987 constitution, nowhere can you find no sa provision dira nga may ara sang provision nga pwede mag snap election. So I don't think nga ang panawagan ni Alan Peter Cayetano nga senador naton may ara sang legal kag constitutional basis para himuon ini. No, I see. Pero ikaw, sold out ka man nga para mabalik ang trust and confidence ng katauhan, kinahanglan nga may voluntary resignation ng aton mga elected officials? Unang-una ang call sang tawo para mag-resign because dismayado na no ang tawo sa aton mga politicians. So amo na ang pinaka-reason siguro, but I don't think may ara sang right si Alan Peter Cayetano para maghatag sina kay dismayado na. Kay unang-una, ang mga tao mismo dismayado man sa iya. Di ba? So I don't think may ara sa sang karapatan, no? May right, may moral authority to call for snap election. Unang-una, di ba, sinaniya, ang base, ang ground kung nga kinahanglan naton sa snap election kay dismayado na ang tawo. Pero ang mga tawo dismayado man sa iya. So wala sa sang moral authority to say that. Yes. Siguro ang kung may ara man sang mag-call sina kinahanglan atong mga apolitical, wala sang politika nga elemento. Like for example, pwede naton himuon siguro ang mga obispo, mga religious people, no? Pero galing ang problema lang naton kay hindi na pwede, no? Unang-una kay wala ina sa aton nga constitution. So sining ko gani wala sang legal and constitutional basis for him to call for a snap election. May ara nagkomento gani, wala niya gani na tuman ang 10,000 pesos kada pamilya, judge daw. Tapos mag-call pa for resignation and snap election. Okay. So maayo gid no nga nadugangan ng amon ihibalon sa imong mga explanation. Of course no, subong daw sa imong nga lantaw, may kinahanglan kita nga tutukan pa, especially sa nagakatabo nga corruption issue sa aton sini nga pungsod. Ano ang pinaka the best solution aside of course sa pagiging hopeful naton no nga mga Pilipino? Ano ang pinaka the best option man naton ngayon sa ordinary people para nga hindi man kita madula no sa paglaom ta padayon nga magbantay man sa gobyerno nga kabay pa may pagbago gid nga matabo? Unang-una kinahanglan maging discerning kita, no? Kita mga botante maging discerning kita kay makita mo diri nga kung halimbawa pro BBM ka, maskin anong ginahimo na ni BBM, maskin kalain na, maskin manami o kalain basta BBM siya, butuhon niya kay tungod BBM siya. Just like what happened no in the past sa tong 2022 election, di ba? Ginboto si BBM despite the fact nga ang iya nga tatay pahalin sa daw disgraceful exit no dasang 1986 EDSA revolution, di ba? Kung nga agin boto naton sila, no, amo na ang maayo dira. Ang iba naman niya maskin basta pro DDS ka, maskin anong ginahimo mamuyayaw si Sara Duterte makato sa mga iban nga bansa, kag sinin nila kuno maglustay sang kwarta no sang aton nga gobyerno sang halin sa taxpayers, pero DDS siya no, DDS gyapon sila. So ang but ko silingon sila is dapat maging discerning kita sa sunod nga election sa 2028. Kinahanglan hindi naton magpadala kita sa aton nga emosyon, kita maging discerning kita kag dapat ang aton nga botohon sa 2028 hindi atong mga political dynasty. Liwat-liwat lang, di ba? So kinahanglan naton gid sang bag-o, fresh, kag wala sang bahid nga like for example si Vico Soto. Wala ka sang makita sa iya nga corruption. Maayo ang Pasig, maayo ang ilang governance dira. So kag wala sang political dynasty dira sa Pasig, no? So siguro hindi na kita magboto sang mga
sa mga kandidato nga naghalin sa political dynasty. Liwat-liwat lang ina, liwat-liwat lang ina. So kita lang gyapon nga mga katawhan ang mag-suffer no later on. So kinahanglan we should be discerning. When I say discerning, kinahanglan lang tahon naton kung ano ang kapasidad sini kag kung ang iyang mga moralidad no, ang iyang mga ang iyang integridad, ang iyang reputasyon para pamunuan ang aton nga government. Oo, sakto gid no, mabalik gihapon sa aton no nga mga botante no ang pagdesisyon no para sa baslamlag sang aton nga pungsod. Of course, today anibersaryo sa siyudad sa Coronadal. May ara ka gusto nga mensahe sa oo, no, tama. Oo. Judge? Siyempre, no, kay taga Marbel kita, taga Coronadal ako. Tumandok kita dira sa Coronadal. So nagakalipay kita nga ang aton nga Coronadal isa ka syudad nga pwede naton ipahambog no sa hindi lang diri sa aton nga nationwide no, kundi maskin globally pwede na naton ipahambog no, kag makita mo left and right may mga flood control projects kita iya no. Visible. Makitaan. Oo. So gina-congratulate naton ang about pila nakatuig 25th ang na po, silver na Judge, charter anniversary sang Coronadal. sa charter no. Pero bilang isa ka Coronadal municipality, dugay na, Dugay 1950s na. pa yata. So nakita nimo dire, ako dira gid ako nagdako ya sa Coronadal, nakita ko kung gaano ka ang pag-improve no, pag-umwan sa aton nga syudad no. Sa to dira sa Barrio Uno, pakadto kami sa Notre Dame. Ginalakat lang na namon kay wala sang tricycle. Oo. Hindi pa sementado, Judge, no? Ang dalan. Oh, hindi pa sementado. Kag ang tanan-tanan nga mga tawo nga basugata mo, kilala mo, pero subong wala na, no? Yes. Oo, amo gid. Sige, thank you so much, Gid. Pero syempre, hindi namon ikaw pagbuyan kung hindi ka namon mahatagan lingwa nga magpanamyaw sa tanan nga mga listeners kay viewers ng Bambo Radio. And of course, sa imo man sini nga mga followers po. Oh yes, so ang inyo nga Judge Dragonfly no, amo nang aton nga AKA no dira sa Facebook, pirminan nyo nga tutukan ang inyo nga Judge Tutubi, Judge Dragonfly, kag makita mo dira no may mga ginahatag man ako mga insights about sa politics, about sa mga present or mga current events, kag syempre ang aton nga tumo ng pirmi is good vibes. So madamo nga liwat sa liwat no, madamo nga salamat Bumbubing for giving me this chance para makahatag man kita sang aton nga opinion, insights dira sa imo nga programa. Opo, kag kami man nagapasalamat gid. Halong gid permi po. Good health and God bless po, Judge. Yes. Again, good morning kag thank you very much.